Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, nabuking na Palasyo at Kongreso, nakarma na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muli natin ang mga nag-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong balitang ito mga kabayan na sinasabi po natin na na-booking. Yan, na-booking na. Ito po mga karibyo natin, nagsalita na po ang spokesperson ng COMELEC. Hindi pare-pareho ang ballot code ng bawat botante. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to at panoorin at bigyan natin ng reaction. Eto na po. Attorney, kayo na po ang magpaliwanag. Para saan po ba ito talagang ballot code na kinalilito po ngayon itong mga overseas voters natin? Bakit po ito po ba'y pare-pareho para sa lahat ng botante? At yung mga nagsasabi na hindi daw po yung binoto nila ang lumalabas dun sa mga listahan na nakikita nila after voting. Sige po, paliwanag po natin. Opo, unahin na po natin. Una po sa lahat, hindi pare-pareho po yung tinatawag na ballot code o yung encrypted code ng kanilang balota na makikita dun sa ballot locator box. Iba-iba po yan at yan po ay nakadepende kung sino po ang binoto natin. Ikalawa, na kung bakit may nakikitang pangalan na hindi naman daw po nila binoto. Actually, scroll nyo po yan hanggang dulo. Lahat po ng kandidato ay nandyan po, lahat ng pangalan nila. Sa pagitan po ng mga pangalan nila, mayroong mga letra at numero. Yan po yung encrypted code na nagsasabing either yan yung binotohan or abstention yan o yan ay hindi binotohan. So naka-embed po dyan sa napakaraming pangalan ng lahat ng kandidato at mga letra at numero yung encryption kung ano yung ginawa nila sa balota. At ikatlo, ano ang purpose po niyan? Yan ang permanenteng record ng inyong balota. Yan yung permanenteng record na nabasa at nagkukumpirma na talagang kayo'y nakaboto at nasa sistema ang inyong balota. So ang tanong po, bakit? Bakit hindi mismo ipapakita yung resibo? Una po sa lahat, kahit naman dito po sa Pilipinas, ipapakita yung resibo pero hindi pwedeng iuwi, hindi pwedeng iba makakita. Ganon din po yung prinsipyo yung isinagawa sa internet voting. Hindi po pwede kasing makita dahil walang makakapigil sa ating mga botante na kumuha ng ibang device at i-record po o i-picturean o video yung kanilang makikitang resibo doon. Ang magiging problema po dyan, magagamit yan sa vote buying. Pero ang importante po, nagbigay tayo ng confirmation, nagbigay tayo ng kanilang mga ballot encoding na script na yan para sa gayon. Ultimately, yan po ang record natin. Mamaya po, tingin ko sa susunod na katanungan nyo, may idadagdag po ako dito. Pero mga kababayan, nagtataka lang po ang ating mga kababayang OFW, kung bakit daw, nagtatanong po sila kung bakit daw binago yung sistema ng pagboto nila. Kasi mga kababayan, may nag-comment po, sabi niya, nung mga panahon daw na nakaraang eleksyon, mga kababayan, ay sila mismo ang pumupunta sa embahada at doon po sila bumuboto. Ngayon sa cellphone na lang kasi internet na nga, online voting na mga kababayan. Ang problema dito, kasi first time, itong nangyari, kaya parang naninibago at hindi acceptable para sa ating mga kababayang OFW yung ganitong pagboto. Yan po yung nakikita natin, Pero hindi rin natin maiwasang isipin na pwede talagang magkadayaan dito mga kababayan. Ihahalin tulad ko na lang po mga karibyo natin. Dito po sa mga online gambling na ito. Diba? Online sugal. Nakaprogram na po yan, para hindi matalo yung nag-create, creator, mga kababayan, yung owner
ng app na yan. So meaning mga kabayan, is it possible, no, na nakaprogram na rin itong online voting na ito para manalo yung kanilang mga bets, di ba? Kasi parang pustahan din ito eh. Pumupusta po tayo sa isang politiko na siya ang mananalo. Kaya nga bumuboto tayo. Yung boto natin, yun yung pinakapusta natin dito. What I'm trying to point out mga karibyo natin, kung doon nga sa mga gambling na online na ano na yan, no? Napoprogram nila. Is it possible na ma-program din itong encrypted script nila, di ba? Baka diyan sa likod ng encryption na yan, mayroon pong codes, di ba? Na ito diretso ito doon kay kay senador, ito diretso ito kay congressman. Kahit hindi po 'yun yung binoto natin. Parang ganoon, di ba? Sa likod ng encryption na yan, baka lang naman, we're not very sure. Pero yung po ang hinala ng taong bayan, yung po ang hinala ng taong bayan. Okay, so sige po, at least medyo malinaw na hindi pare-pareho yung ballot codes. Even sa physical voting dito sa Pilipinas, hindi talaga nagbibigay ng resibo ang COMELEC para hindi magamit sa vote buying. So, yung pong mga posts na nakikita natin ngayon, for sure na nakikita nyo po yung Ito ang question ko sa COMELEC naman. Grabe na. Kayo, you're very concerned about dyan sa vote buying, gamit po yung resibo, no? Pero hindi kayo concerned doon sa pamimigay ng ayuda na pwede rin gawing vote buying. Nako, di ba? ilang post ng ating mga OFW na nakaboto na, paano po natin masisiguro na talagang walang irregularidad na nangyayari po ngayon sa ating online voting? Opo, gaya nung nabanggit natin kanina, Ma'am BJ Chacha at Ma'am Bruce, pag-scroll nyo po lahat yan, actually yung nakikita nyo po dyan ay yung ballot design o yung ballot configuration na naglalaman ng lahat ng pangalan ng kandidato at sa pagitan ng mga pangalan na yan, may mga codes na nakalagay kung binoto o hindi binoto. Pag nakatanggap po niyan, isa lang ang ibig sabihin, confirm na napasok sa sistema ang inyong balota, nabilang ang inyong boto. Yan ang permanentong record natin. Ikalawa, yung pagre-review naman po ninyo kasi ay lalabas doon sa bago i-cast yung inyong balota. Itatambad sa inyo, eto ang binutuhan mo. Ready ka na ba to cast your vote? Kung yan na, confirm mo na yan, i-cast mo na yung balota mo. Now, for the purpose po, nung lumalabas sa mga codes na yan, sa ating pong mga embahada at konsulada, kung magkakaroon ng issue, kung magkakaroon ng protesta, may capability ang system na iimprenta ang bawat balota na pumasok sa sistema. Ano ang gagamitin para mahugot sa sistema ang mga balota na yan? Yan po mga script, yung mga codes na yan. Yan po manggagaling yan. At isa kalawa, dun sa gagawin po nating random manual audit pagkatapos ng halalan kung saan randomly magse-select ng mga presinto. At yan po mga post na yan, mga embassies, consulate, tinuturing po natin presinto yan. Iimprenta ang mga balotang pumasok sa sistema para mano-mano bilang kumpara dun sa tali po ng ating sistema, dun sa transmitted election results. So bukod sa pagiging permanent record, yan po yung parang magiging paraan para po ma-imprenta muli ang balota ng ma-subject natin sa audit. So yan mga kaubayan, satisfied na ba kayo? Yung ating mga OFW, kumusta? Satisfied na ba kayo dito sa explanation? Explanation. Yan mga kaubayan. Explanation po ng spokesperson ng COMELEC na si Attorney John Rex Laudianco. Yan mga kaubayan. Yan po ang kanilang paliwanag. Wala tayong magagawa kasi yan po ang kanilang proseso. Right? Okay, ito po, pasadahan din po natin mga kabayan. Ito pong balitang ito. Itong post na ito. Nako. Talagang si Speaker Martin Romualdez, todo-todo ngayon sa pagdepensa. Dito po kaya President Bongbong Marcos Jr. Dahil nga po sa napakababa, no? Parehas po sila Parehas po silang napakababa ng trust and approval rating. Sabi niya po dito, very popular siya. Ito, lakihan na po natin para makita nyo. Sabi niya po dito, sabi po ni Speaker Martin Romualdez, very popular siya. He was elected by the bigger mandate. Yan po ang mandato ng taong bayan. Masyadong maaga naman ang para pabagsakin ninyo.
ang isang rinihin ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya and he was elected by a bigger mandate than a former president. Kaya igalang natin, no? Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. So eto pala yon, yung igalang natin si President Bongbong Marcos Jr. because he has a bigger mandate than the former president. Ano po bang pagkakaiba ng mandato ni former President Duterte at PBBM? Parehas lang naman po sila presidente, no? Anong bigger mandate ang sinasabi mo? Parehas lang po silang presidente. Yun nga lang, hindi parehas ang pagtrabaho nila, di ba? Anong popular? Kung ginamit kasi nila si Vice, ginamit niyong lahat, no? Yan ang totoo. Kung hindi po niyo ginamit si Vice President Sara Duterte, magiging ano ba yan? Lalaki ba ang boto niyan? Ha? Kasi mga kababayan, kung talagang, di ba? Kung talagang very confident itong si Speaker Martin Romualdez na mas malaki ang botong makukuha ni President Bongbong Marcos Jr. Sana noong naglaban po, no, sa vice presidential race, no, itong si PBBM at si Leni Robredo, di sana nanalo po si PBBM nung panahon na yun. Ba ang tanong, bakit natalo siya ni Leni? Kung talagang very very popular po siya, no? O, baka iba po yung sinasabi niyong popularity, hindi po in politics, mga kababayan. Ano sa palagay niyo, mga ka-review natin? Todo po ang kanilang defense. Na very popular at irespeto natin ang presidente, no, irespeto ng mga Duterte ang mga Marcos. Wow. Mapapawaw ka talaga dito kay Speaker Martin, no? Sila pa yung gustong kunin yung respeto ng mga Duterte, no? Pero sila naman itong hindi gumagawa ng mga bagay-bagay na irespeto sila. Alam mo, kung gusto talaga ng taong bayan na irespeto kayo, no? Hindi mo nasasabihin yan. Like what former President Duterte did, di ba? Hindi niya naman sinabing irespeto niyo ako. Di ba? Hindi niya sinabi yon. Ayaw niya nga magpatawag ng Mr. President eh. Ang gusto niya, mayor lang. Di ba? Mayor lang. Ganon. Kasi ang pagrespeto, earn yan eh. No? Kusang ibinibigay yan, hindi po yan binibili. Di ba, Mr. Speaker? Baka gusto mong bilhin yung respeto. Kaya ayuda kayo ng ayuda eh. Anyway, eto pa mga kababayan. Ako, ito, magugulat kayo dito. Sabi po dito, ICC prosecutor humiling na itago ang pagkakakilanlan ng dalawang testigo. Pero mga kababayan, alam na po natin, no, na si Matubato at si Las Cañas po ang gagamitin nila. Sapagkat napauna na pong naibalita na lumipad na sa The Hague, sa ICC, si Matubato, mga kababayan. At nagbigay na rin ng testimonya si Arturo Las Cañas laban kay former President Duterte. Ito lang naman na dalawa no? Ang kanilang ginagamit, mga kababayan. At malamang sa malamang, alam na po natin kung sino po ang nasa likod nito. Sino po ba ang mga kasama nito nung nag-hearing po sa Senado nung panahon ni former President Duterte? Diba? Alright. Huwag nyo nang itago. Kasi kung itatago nyo yung pagkakakilanlan ng dalawang testigo na yan, no? Kung ako po ang inaakusahan ninyo, hindi po ako papayag. Bakit? Kayo testigo tapos ituturo niyo ako, hindi ko makikita mga pagmumukha ninyo. Baka mamaya kung sino-sino lang kayo, di ba? Kailangan, kung wala kayong tinatago, wala kayong kinatatakutan at
pawang katotohanan lamang ang inyong sinasabi, you are very confident to show yourself, show your face, di ba? Harap-harapan. Oo. Bakit kailangan pang itago? Ibig sabihin, mayroon din kayong tinatago. Di ba? At kung ano man yon, sana magpayaman sa inyo. Well, anyway. Kaya ito mga kababayan, pasadahan din po muna natin to bago natin i-play yung video. Ito, agad-agad po na sinagot ni Attorney Harry Roque, no? Matapos niya pong malaman na sila po ay inireklamo ng NBI o sa NBI kaugnay po sa Pulburon video. Sabi po dito ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, nako, eto lang ang inireklamong natutuwa pa. Tuwang-tuwa po si Attorney Harry Roque. Sabi niya po, bring it on, mas maganda. We welcome the filing of charges of the National Bureau of Investigation regarding the viral circulation of the Pulburon video. We see this as a good opportunity for President Ferdinand Marcos Jr. to once and for all personally disprove in the court of law the endless allegations of his cocaine use and addiction. Di ba? Eto na. Mapipilitan na kayang magpa-hair follicle test si President Bongbong Marcos Jr. Dito po sa inirereklamong Pulburon video ito, no? NBI po ang hawak at yan. Mapapatunayan na po ba natin na whether or not President Bongbong Marcos Jr. is addictus. Yan mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto. Pakinggan po natin to at panoorin at bigyan ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang walang kwentang politiko ang mga nagpapalayas sa mga sinungaling na tao. Binatikos at halos hindi tinantanan ng marami sa ating mga kababayan ng Senate President si Chis Escudero matapos na hindi pirmahan ang contempt order ng Senado at tuluyang makalayang Special Envoy on Transitional Crime Ambassador na walang iba kundi si Marcos Lacanilao kung saan ay kamakailan lamang ay nabulabog ang kasinungalingan matapos magkabuhol-buhol ang statement nito at magkunwaring wala daw siyang alam na hindi dinala sa competent judicial court ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bagong lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, ikinadismaya ni Senator Amy Marcos ang naging desisyon ng Senate President na walang iba kundi si Chis Escudero na hindi nito pirmahan ng contempt order ni Senator Bato de la Rosa at ng presidential sister bilang ito ang tumatayong committee chairman ng Foreign Relations ng Senado. Ay pa sila yung official statement ng Senator Amy Marcos, statement of Senator Amy Marcos on the release of Ambassador Marcos Lacanilao. Ambassador Marcos Lacanilao has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte. As expected, Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order. Just like he refused to sign the subpoenas, this time he went even farther. He ordered Lacanilao's release in spite of the ambassador's blatant and repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations. So yan mga kababayan, ine-expect na talaga ni Senator Amy Marcos itong gagawin po ni Senate President Chis Escudero na hindi nga po pag-sign, no, pagpirma doon po sa contempt order ni Ambassador Marcos Lacanilao, mga kababayan. So, meaning ito po ay hindi pagrespeto sa Committee on Foreign Relations na pinamumunuan po ni Senator Amy Marcos, mga kababayan. So yan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito?
Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.